Magandang araw, mag-aaral. Ako si Ginang Ana Maria Abadiano, ang magiging guro ninyo for today. Okay, class, may inihanda akong isang Padlet presentation na ipinipaste ko sa ating in-call messages. Maaari niyong pindutin yan at mag-comment kayo. Base sa tanong na ito, ano ba ang iyong nakikita sa poster presentation na yan? Sige, pakibuksan nyo na class. Magiging interaktibo ngayon ang ating participation class. Huwag niyo sagutan ang ano ang pumapasok sa isipan niyo pag nakita niyo. Okay. Ang sabi ni Lealyn, meron siya nakikitang globo. Ayon naman kay Jib Maricel ba, internet. Meron pa ba ibang gustong mag-comment? Oh, wala na. Okay. So, base sa poster presentation na ibinahagi ko sa inyo class, pagtagpi-tagpiin natin yung globo, yung internet, merong pahabol pa si Jay, aeroplano. Meron pang pera, mga iba't ibang lahi ng tao. So class, pag tinagtagpi-tagpi natin ang mga salita, mga binahagi nyo dyan sa comment, meron ba tayong konseptong mabubuo class? Ano ba ang inyong nakikita? Ano ang inyong nabubuo pag nakikita nyo ang larawang ito? Ano ang pumapasok sa isipan nyo? Pag-isipan nyo mabuti class. Ano ang pumapasok sa isipan nyo? You can raise your virtual hand. Jade, sige Jade. Ano po, may nakikita po ako pagkakaisa po. Okay, sa pagkakaisa, bakit ba nagkakaroon ng pagkakaisa class? Ano kaya ang nag-tribute na magkakaroon ng pagkakaisa o pagkakadugtog-dugtong ang mga nasa larawan? Ano ba ang konsepto na nagbibigay ng halimbawa sa connection, pagkakaroon ng connection? O Lealyn, ano? Ano po? Globalisasyon. Very good. Dahil yan ang magiging topic natin ngayon. Hintayin nyo ha, mayroon ako ibabahagi na PPT o PowerPoint presentation para sa magiging talakayan natin. Meron ba kayong ideya? Ano ang globalization? Globalization, I mean. Class. Siguro, base sa presentation kanina sa poster, may nabuo na sa inyong mga kaisipan kung ano ang globalization. Diba? Class. Ang globalization class ay ang pagiging pagkakaisa, pagkakaroon ng ugnayan, pagkakaroon ng komunikasyon ng iba't ibang bansa. Tama na class ha? Diba class? Ayon kay George Ritzer, isang sociologist at Amerikano na ayon sa kanya, ito ay proseso ng mabisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Diba class? Dahil sa globalisasyon o mga invention, halimbawa mga invention, nagkakaroon ng nagiging aware tayo sa mga iba't ibang mga kung ano mga uso. Dahil yan, class, tatalakayin natin ang mga dahilan ng globalisasyon. Alam naman natin ang teknolohiya ang nagpapasimuno talaga ng globalisasyon. Sa panahon natin ngayon, nagkakaroon ng mga makabagong kasangkapang pantransportasyon, gaya ng eroplano. Nagkakaroon ng mabilis at madaling pagpapalitan ng produkto.
Ito ay ginatawag na global network or digitalisasyon. At sa komunikasyon naman, mabilis na nagkaroon ng koneksyon dahil sa mga smartphones at internet na buo ang isang pandaigdigang pagkakakilanlan. At pangatlong dahilan ng globalisasyon ay ang kalakalan or pagkakaroon ng global market or commercialization na kung saan nagkakaroon ng nakikipag-ugnayan na mabilis at palitan ng kalakal sa mga dayuhan. Dadako naman tayo sa epekto ng globalisasyon. Ito ay may epekto lalong-lalo na sa ating ekonomiya. Maaring magkaroon ng positibo at negatibong epekto. Dito tayo sa positibong epekto. Dahil sa globalisasyon, nagkaroon ng paglago ang kalakalan at pag-invest. Naging bukas ang bawat bansa sa pag-import at pag-export ng mga produkto nilang lokal. At mayroon naman itong negatibo, kung may positive effect, mayroon namang negatibong epekto. Nawawala ng trabaho ang lokal dahil nasasapawan ng mga imported na produkto. Meron namang sa positibong epekto naman, nakapagbibigay ito ng trabaho. Halimbawa, nagpapadala tayo ng mga OFW sa ibang bansa. At dahil sa nagkaroon dito ng negatibong epekto na tumataas ang mga presyo ng mga produkto. At may positibo naman itong epekto. Tumataas ang kita ng mga bansa dahil sa pag-i-export at import. At dahil naman sa epekto ng globalisasyon, nagkawatak-watak ang lipunan dahil na-impluwensyahan tayo ng mga banyaga. Iba-iba na ang ating mga perspective. Tapos nagkakaroon sa positibong epekto man, lumalago ang competition. Nagiging more productive ang bawat isa dahil ayaw nating maiiwan sa ere. At sa negatibong epekto naman, nawala ang soberanyang ekonomiko. Ang soberanya ay, ibig sabihin nito ay nawala tayo ng karapatang mag-desisyon para sa ating sarili. Lagi na lang tayong umaasa sa ibang bansa. At dadako naman tayo sa mga dahilan. Mayroon naman itong epekto sa kultura. Mayroong positibong epekto, mayroon ding negatibong epekto. Nagkakaroon tayo ng pagpapalitan ng kultura at kalaman. Nagiging aware tayo sa ibahan natin sa iba. Kaya naging negatibong epekto nito, nawawala ang ating katutubong kultura dahil ini-embrace natin ang makabagong mga kaalaman at kultura. Nagiging welcome na sa atin ang ibang mga kultura. At sa positibo namang epekto nito sa globalisasyon, lumalago ang ating pag-unawa sa paggalang sa iba't ibang kultura. Ngunit, sa kabilang dako, nagkakaroon din ng homohenasyon ng kultura. Nawawala ang sariling atin at nagiging iisa na lang, nagiging makanluranin tayo. At sa positibong epekto naman, nagkakaroon tayo ng mga bagong teknolohiya at komunikasyon dahil sa globalisasyon. Nagiging bukas tayo, tumanggap tayo ng mga halimbawa, mga inobasyon sa teknolohiya. At dahil naman sa pagbabagong iyon, umunlad naman tayo. At sa negatibong epekto naman ito, nagkawatak-watak ang ating lipunan. At dadako naman tayo sa epekto ng globalisasyon sa politika. Lumalago ang kooperasyon at demokrasya sa pamamagitan na nakipag-cooperate tayo o nagkakaroon tayo ng unity, nakipagtulungan tayo sa ibang bansa, nagpapasabatas tayo ng mga international na kasunduan at nagtatag ng mga international na organisasyon. Sa demokrasya naman, dahil sa globalisasyon, nakasagawa tayo ng online na halalan at nagkaka-open tayo sa mga dialogo at konsultasyon. Samantalang sa negatibong epekto naman ito, nagkakaroon ng mga hamong soberanya. Bakit? Nagiging halimbawa, ang soberanya, nawawalan tayo ng kapangyarihan at autonomiya isaayos ng ating bansa. Lalo tayong umaasa halimbawa sa United Nations, sa ASEAN,
lagi na lang nanghihimasok sila sa ating mga teritoryo, sa paraan ng ating pamumulitika at sa ekonomiya. Sa dependency naman, nagkakaroon tayo ng ekonomiyang nakasalalay sa kalakalan, pamumuhunan, umuutang tayo, at nakaasa sa teknolohiya ng iba't ibang bansa at nagkakaroon ng konflikto dahil sa mga pansariling interes. Okay. Naintindihan na ba ninyo, class? So, naintindihan nyo ba ang discussion, class? So, meron akong inihandang 15 items na pasulit, class. Ika muna, isend ko muna ang link. Okay. Yan. Siguro naintindihan nyo ng aking discussion kung ano ang globalization. Isisend ko yan sa GC natin. Within this day nyo lang yan sasagutan at bawat tanong may 1 minute lang kayo na sasagutin yan. 15 minutes lang ang duration ng exam na yan, class. Isisend ko sa GC. Para pag matapos na ang ating talakayan, magkakaroon pa rin kayo ng pagkataong makakuha ng examination. Yan, class. At sa susunod nating pagkikita, meron akong inihandang assignment para sa susunod nating talakayan. Isisend ko sa GC. Wait ha. Yan. Takdang aralin. Magsagawa kayo ng pananaliksik tungkol sa aspeto ng globalisasyon at iulat ito sa susunod nating pagkikita. Isulat ito sa isang buong papel, class, ha? At class, maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagkikita. Bye, class. Alam po. Salamat po.